Bago tayo magsimula sa content natin, baka gusto nyong mag-avail ng mga Canva template. Meron akong tinatawag na Canva bundle template. Message nyo lang ako sa aking Facebook page para makapag-avail kayo nun. And eto yung content natin para sa ngayong araw na to ay para sa mga student na walang idea tungkol sa mga gagamitin nilang papel or yung mga papel na pwede nilang pagprintan. Eto nga, nag-comment sa akin si Michelle Ann, sabi niya dito, hello po, bibili daw kasi siya ng printer na Epson 3250 and ano daw yung mga best na paper ang gamit sa model na yon. Pang personal use daw niya and student daw yung gagamit. Sana daw mapansin. Sa tingin ko baka anak niya yung gagamit neto and bibili nga sila ng printer. Mga tropa, sa mga ganyang katanungan usually parang alam natin na parang pinaka basic sa basic pa. Pero sa totoo lang mga tropa nung first time owner lang ako ng printer, sabihin na natin nung mga sinaunang panahon pa netong mga 2002 or mga 2005, mga around ganyan, nung mga tipong nag-aaral pa ako nung high school, nung college, talagang syempre wala ka pang alam sa mga pwedeng pagprintan kasi hindi ka pa naman user ng mga printer or hindi ka pa owner ng printer, and once na makabili ka nga ng printer, hindi mo rin alam kung ano yung mga possible na pagprintan. Akala ko dati mga tropa, bond paper lang yung pwedeng dumaan dun sa printer na yon at nagpapaprint pa ako ng Rush ID dun sa ibang computer shop kasi akala ko yung printer ko hindi pala pwedeng mag-print nun, pero pwede naman pala. So sa ganyang model na Epson 3250, kung ganyan yung bibilihin mo or kahit na anong model pa ng printer or kung ano pang brand ng printer ang bibilihin mo, syempre unang-una hahanapin mo dapat inkjet compatible lahat ng bibilihin mo na media. Yung media, ibig sabihin nun, ayun yung mga papel. Kapag bibili ka ng mga papel or bond paper, photo paper, sticker printer, dapat may nakalagay inkjet compatible. Dahil inkjet yung mga printer na binibili natin na kagaya ng mga Epson 3250, 3210, Epson 121, and kagaya ng mga Canon G1010 or yung mga brother na mga 430, 720, yung mga ganyan or HP pa, dapat lagi nyong hanapin yung compatibility or nakasulat inkjet compatible. And syempre student ka pa naman, hindi ko naman sa inyo marerecommend yung mga sobrang mamahal pa na mga bond paper. Para sa akin, kung student lang naman yung gagamit, pwede mo nang gamitin etong hard copy na ganito, na kulay pula. Pero kung medyo nai-stress ka kasi may mga time na magkakaroon ng paper jam etong ganito. Kasi yung mga printer natin ng mga Epson 3250, ang talagang compatible talaga dyan yung mga tipong 80 GSM talaga na bond paper. Kahit na i-check nyo pa yung pinaka-specs nila sa website. And syempre wala tayong magagawa kung gusto nyo na mura. Eto ang pinaka-safest hard copy na kulay pula. Kung gusto nyo naman na medyo maganda-ganda, hanapin nyo yung hard copy na kulay blue. Ayan lang yung mga mararecommend ko sa inyo na papel na mga gagamitin nyo kung student kayo. Okay na okay yan, talagang smooth na smooth, and re-recommend ko sa online kayo bumili para mas mura. Kung bibili kasi kayo sa mga national bookstore, sa mga pandayan, or kung saan-saan pang mga merong physical store, iba yung presyo sa online kasi etong mga nasa online usually mga nasa bodega yan, yung mga kanika nilang mga stock, hindi kagaya ng mga meron talagang physical store, medyo may binabayaran silang mga pwesto-pwesto doon. Etong kagaya ng ganito, iTech, hindi ko sa inyo mararecommend to, medyo bad experience din ako dito Eto na lang yung gamitin nyo talaga, hard copy na kulay red. Huwag na kayong mag-explore pa, focus lang kayo dito sa kulay pula na hard copy. Kahit magpunta kayo sa mga computer shop, usually ito talaga yung ginagamit. And kung gusto nyo na medyo smooth or ayan, yung usually na hindi halos nagpe-paper jam, ito yung gamitin ninyo, hard copy na kulay blue or yung paper one na kulay blue din. Nasa sa inyo lang. Ayan lang yung mga recommended ko, hard copy or paper one, maalin dyan mga tropa. And syempre hindi naman na totally for bond paper printing lang yung mga printer natin. Nakagaya ko dati, akala ko na pang bond paper lang. Pwede ka rin mag-print dyan ng mga stickers kung meron kang mga Aqua Plus, 'di ba? Yung mga bote-bote ngayon na nauuso, yung mga tumbler, 'di ba? Para magkaroon ng design, pwede mo ring printan or pwede kang mag-print ng sticker. Ito yung mga recommended ko naman diyan. iTech vinyl sticker. Tapos guntingin mo na
na lang, syempre student ka pa, or syempre yung bibili naman nun nanay, 'di ba? Usually baka anak nun ni Michelle yung gagamit. Bilang nanay, pwede mo ring designan yung tumbler ng anak mo. Pwede kang mag-print using iTech vinyl sticker sa mga printer na yan. Guntingin mo na lang, i-manual mo na lang. Pero kung gusto mong medyo kumita-kita or ipang negosyo, bibili ka ng mga plotter-cutter. Nasa sa inyo na yon kung anong brand yung pipiliin ninyo na cutter-platter. Ayun yung mga machine na nagka-cut na talaga yung pinaka-shape ng pinaka-sticker na gusto ninyo. And syempre, kung medyo budget meals lang na sticker yung gusto ninyo, pwede ninyo tong gamitin etong QWA photo sticker. Ayan, nakikita nyo naman sa screen. Kung gusto nyo mag-avail ng mga ganito, ilalagay ko sa mga description natin. Click nyo na lang yung link doon para makabili kayo ng lahat ng babanggitin ko. And sa mga vinyl sticker, depende kung anong brand yung gagamitin mo. Napakarami kasing brand. Merong mga bagong brand, kagaya neto, Be Happy or etong Yasen. Pero eto talaga ang okay na okay yung iTech na yan. Napakaraming brand na makikita ka dito. Pero yung mga normal na sticker lang, eto yung mga brand na yan. Yung QWAF na matte sticker paper. Kung makikita nyo naman, napakamura, diba? 29 pesos. Pero take note ha, ayan yung mga sticker na parang bond paper lang na nagkakaroon ng adhesive. Kaya murang-mura lang sila. And alam ko na hindi nyo yun alam kasi dati nung nasa point nyo ako or nasa katayuan nyo ako, hindi ko rin alam. Kaya ayun yung nabibili ko. Hindi ko alam na may mga sticker pala na mga mas quality printan. Akala ko kapag sinabing sticker, ayun na yun. Iba pa pala. Iba't ibang quality pa. Kasi yung nabili ko dati na sticker, parang bond paper lang talaga siya na may adhesive. Again, pwede yan. Nabanggit ko naman yung mga brand na pwede ninyong gamitin. And syempre, ito yung nabanggit ko nung medyo intro. Akala ko before, hindi pwedeng printan ng mga photo paper. Pwede. Kaya nagpapaprint pa ako dun sa may computer shop ng Rush ID. And meron naman akong computer, meron naman akong printer. So, ayan, ito yung mga brand naman na pwede mong gamitin kung gusto mo ng mga medyo budget meals. May encounter mo lang dito, meron siyang kanya-kanyang GSM na tinatawag. Ayan yung parang pinakabigat nung pinaka photo paper. The more na mas mataas, syempre mas mabigat and syempre mas makapal din yung photo paper na yon. And I highly recommend na kung first time user ka lang ng printer ng mga ganyang Epson, mag-stay ka na lang sa 160 GSM. Makikita mo to kapag kinulik mo yan, meron ka makikitang 160 GSM. Kasi kung gagamit ka ng mga makakapal, mabilis mapupudpod yung inyong rubber roller. And syempre, wala ka naman masyadong idea sa printer mo na yan, syempre, hindi mo mare-repair yan, di ba? Kaya kung gusto mo na talagang safe na safe, as in wala ka nang poproblemahin, stay ka lang sa 160 GSM. Pwede na yan, pang Rush ID. Okay na yung kapal niyan. Talagang smooth na yan. Eto, QWAF photo paper double-sided. Kung gusto mo naman na medyo magkakaroon ka ng event or birthday party or gusto mo na personalized na photo 4R, yung tipong ilalagay mo sa pader, yung ilalagay mo sa frame, 'di ba? Or yung talagang akala mo na galing ka sa studio na nagpa-print. Eto naman yung pwede mong gamitin. RC Satin 260 GSM. Kung makikita mo to, no, makapal siya yung pinaka number niya, no, or may pagkabigat siya, pero iba yung pinaka-texture niya kung ikukumpara mo dito sa mga ganitong QWAF na double-sided. Ibang-iba yung pagka 260 GSM ng mga ganitong brand. RC Satin, eto yung merong maaligasgas sa pinaka-surface niya, yung pinaka-pagpiprintan. Kung medyo nawiwirduhan kayo dun sa pinaka-surface na pagpiprintan, pwede naman din kayong bumili ng RC Glossy. Ayan o, eto naman yung pinaka-surface niya or yung pinaka-pagpiprintan glossy. Wala siya nung tipong maaligasgas. Kapag bumili kayo neto, malalaman nyo yung tinutukoy ko. RC Satin, yung pagkasatin niya, meron siya parang buhangin dun sa pinaka-pagpiprintan, dun sa pinaka-surface. Ayan, pwedeng A4 kung gusto nyong malakihan, tapos ikat nyo na lang kung gagawa kayo ng Rush ID. May mga tutorial tayo nyan. And 5R and 4R. Ito naman yung usually na pinagpiprintan 4R at etong A4. Etong mga 3R, ayan yung mga pinagpiprintan ng mga cute size, yung mga maliliit-liit na, 'di ba? Ayan lang 'yan. So, nasa sa inyo kung RC Satin
or RC Glossy, ayan o, RC Glossy photo paper. Ito yung mga brand na talagang recommended ko kung mag-i-start kayo, di ba? Or I mean sa mga student na mag-print or gagamit ng mga printer, pwede yan. And syempre, pwede nyo ring printan yung inyong mga index card. Kagaya nung gagawin kong tutorial sa mga susunod, no, may nagpaprint kasi sa akin ng index card, and ayun, pwede nyo tong pagprintan. Yes, pwede. Ang gagawin nyo lang, isi-set up nyo lang yung pinaka Word file ninyo para sumakto. Sa susunod, tuturuan ko kayo. Ayan, dito, ayan o, may mga sukat-sukat naman yan, mga 1/2, 1/4, di ba? So, ayun lang yan, mga tropa. Pwede yan. And syempre, pwede nyo ring printan yung mga envelope. Yung kagaya ng ganito or kahit na anong sukat dyan. And sa susunod, tuturuan ko kayo or magpiprint tayo mismo sa mga ganito, sa envelope or sa iba't ibang size. Kung gusto nyong i-personalize yung inyong mga envelope, pwede. And eto, yung mga sobre na ganyan, yung mga white na sobre, white envelope, pwedeng printan yan, mga tropa. Para lang sa mga walang idea. Syempre kung matagal ka nang gumagamit ng printer, alam mo na yan, mga tropa ko. Pero bilang bago sa paggamit ng printer, kagaya nung nag-comment sa atin, hindi ko tinatawanan yung mga ganyang katanungan na sobrang dadali lang kung tutuusin. Kasi nanggaling tayo sa ganyan eh. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung mga materials or papel na pwedeng pagprintan. Sa totoo lang, mga tropa, akala ko bond paper lang. Pero pwede pala yung lahat ng nabanggit ko. And kung first time owner ka ng mga printer, stay ka na lang ng dye ink para walang aberya in the future. Ibig sabihin kasi mas less maintenance kung naka-dye ink ka lang or yung original na dye ink. Kung mag-alternative ka ng dye ink, yung kagaya ng mga ganito, makikita nyo naman dito sa screen natin, ayan, yung mga mumurahin na dye ink, magkakaroon ka rin ng mga maintenance dyan kasi iba yung consistency ng mga ink na gagamitin mo. Kung ikukumpara mo siya sa mga original na dye ink ni Epson, yung kasama kapag bumili ka ng pinaka-printer. And mag-ingat ka din sa mga mabibili mo na mga dye ink na mga peke. Sobrang daming mabibili dito na sobrang mumura. Makikita mo dito 50 pesos, 100 lang, or 40 pesos. Ayan o, yung mga ganyan, 75. Sobrang dami. Tatandaan nyo, ang original na original talaga, around 300 pesos ang isa. At bibili lang kayo sa mga legit store, kagaya na ito, DynaQuest. Ayan, yung mga color na yan. Legit yan, mga tropa. At etong shop na to, kung bibili rin kayo ng mga computer, legit yan. Nakakapag-return ako dito, or ibig ko sabihin, kapag merong sira yung nabili ninyong parts ng computer, napapalitan talaga nila. Kaya shoutout dyan sa DynaQuest. Although, medyo matagal din akong nangonsume dito sa DynaQuest, pero anyway, other topic na yun. Dun yun sa gaming channel ko. Nasira kasi yung RAM na binili ko sa kanila. Parang wala pang 1 taon, parang 6 months pa lang. Pero anyway, napalitan naman. Yun ang pinakamaganda. Kaya big shoutout sa DynaQuest. Okay na okay dyan bumili. Nakakapag-return. Kailangan kung bibili kayo ng mga ink sa mga legit store talaga. Ayan, kagaya na ito, ni PC Works. Ayan, legit yan. Ito si DigiServe. Ayan, legit yung mga yan. Dito ako bumibili ng mga ink dati nung bumibili pa ako ng mga ganito sa online. Kasi ngayon, bumibili na lang ako sa marketplace. Inaabangan ko yung mga nagko-convert into pigment ink. Kaya medyo mura yung nabibili ko. Ayan o, ganyan. Diba? So, siguro okay na tong na-content natin or nabanggit ko kasi tungkol lang naman sa mga paper na pwedeng pagprintan usually ng mga student. So, sa tingin ko, ayun yung mga pinaka-importante or pinaka-goods na printan kung student ka. Yan yung mga kailangan mo na, syempre, na mga papel. Syempre, pinaka-importante dyan yung bond paper. Huwag kayong bibili ng ganito, mga tropa, pahabol lang ha. Etong copy 1, sobrang pangit neto, promise. Sobrang pangit niyan. Nakaka-bad trip talaga yung papel na yan. Hindi ko nagamit yung ganitong bond paper. Pinandakot ko lang sa etchas ng pusa ko dito sa kanyang liter stand. Anyway, like, share, and subscribe. And again, message lang sa ating Facebook page, SciTV Print and Cut, kung gusto nyo mag-avail ng mga templates or Canva Pro. Dito na natin tapusin. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Research is the key. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.